Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y nagkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan na manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, kahit na maulan, mahirap ang pagbabiyahe, nandito tayong lahat sapagkat unang Biyernes ng ating bagong buwan, ang araw ng ating debosyon. Sabay-sabay nating bigyan ng papurit pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, mas malakas na palakpak para sa Kanya. Alam nyo, pag mga ganyan ang panahon, kaninang umaga pa, kagabi pa, doon sa amin sa Malate, no, dito si Brother Oji, doon sa amin sa parokya sa Assumption, pagising ko ng umaga, ang hirap tumayo dahil nga malamig ang panahon. Kaya yung mga galing sa malalayo, si Nanay Ising sa Cavite pa, yung iba sa inyo siguro Antipolo, Bulacan, kanina may nakasalubong ako sa likod, taga Nueva Ecija pa sila. Sino kaya dito ang napakalayo? Buti na lang, hindi kayo nagpatalo sa bad at bad weather. Kasi ang Panginoon may good news para sa inyo. Amen? Ngayon po ay bagong buwan, July. Nagsisimula ang isang bagong buwan, mga kapatid. At punong-puno ng pag-asa, kitang-kita sa mukha ninyo. Kitang-kita sa inyong pagsagot, punong-puno ng pag-asa, nagdadasal. Ang tanong natin, Father, makuha ko na kaya ngayong buwan? Mangyari na kaya ngayong buwan? Lahat ng naniniwala, lahat ng hindi tumitigil maniwala na pwedeng ngayong buwan mangyari na at makukuha mo na, pumalakpak ng malakas. Wow! Ang lakas ng fighting spirit. Sabihin sa katabi, God bless you. Kung ano man po yun, Lord, ibigay mo sa Kanya kung para sa Kanya. Gawin mo na kung para sa Kanya. Kaya mga kapatid, makinig po kayo. Pagpalain sana, basbasan sana ng Diyos ang lahat ng meron ka ngayon. Ang lahat ng ano ka ngayon. Sana basbasan ng Diyos, pagpalain ng Diyos, ang lahat ng pinupuntahan mo, ang lahat ng ginagawa mo. Mga kapatid, pag nakuha mo na at nangyari na, huwag kang titigil magdasal. Hindi porket nakuha mo na yung trabaho, hindi mo na ipinagdadasal yung trabaho mo. Baka ibigay sa iba yan. Hindi porket kumikita ka na ng malaki, hindi mo na pinagdadasal yung negosyo mo.
Hindi porket gumaling ka na, hindi mo na pinagdadasal ang kalusugan mo. Pagpalain sana ng Diyos kung anong meron ka ngayon. Pagpalain sana ng Diyos lahat ng pinupuntahan mo, lahat ng ginagawa mo. Ito po yung maganda. Makinig po kayo. Pagpalain sana ng Diyos lahat ng kasama at sinasamahan mo. Alam nyo, dati-dati yung mga magulang, laging sinasabi yan sa mga anak, anak, pipiliin mo yung sasamahan mo ha. Kayong mga magulang, pinagdadasal nyo dapat sila. Hindi lang yung mga anak nyong lalabas, ipagdasal ninyo yung mga makakasama ng anak mo. Sa trabaho, sa school, sa kalsada. Ipagdasal mo ang mga makakasama ng anak mo. Ipagdasal mo ang mga anak mo. Kaya yung kaibigan ko, sabi niya, Father, ano bang gagawin ko sa anak ko? Ganito, mamayang gabi, habang natutulog, i-pray over mo. Totoo yun. Baka hindi na matulog yung mga anak ninyo, baka si mama pinapray over ako. Totoo yan. Lalo na ang mga magulang. Ito lagi ko sinasabi sa mga lumalapit sa akin na, Father, pag-pray mo ako, alam nyo, ako naniniwala, mas malakas ang dasal ng nanay ko kaysa sa akin. Walang pare kung walang nanay na nagdasal. Kaya mga magulang, lolo, lola, tito, tita, pagdasal ninyo. Pag nakatalikod, imbis na batukan mo, Lord. Pagdasal mo. Pero dati-dati ang mga magulang lang ang nagdadasal sa mga anak. Pero sa totoo lang ngayon, kaming mga anak, pinagdadasal na rin namin ang mga sinasamahan ng mga magulang namin. Lord, pagdasal mo po yung sinasamahan ng nanay ko kung ano-anong kinukwento sa kanya. Pagdasal niyo po yung barkada ng tatay ko, hindi na umuuwi. Kasi alam niyo ho, katotohanan sa buhay natin, malaki ang impluwensya ng mga nasa paligid natin. Hindi lang sa gagawin nila sa atin. Ito po yun, pakinggan ninyo. Hindi lang sa gagawin nila sa atin, kundi sa gagawin natin sa kanila. Kung paano mo sila itinuturing, kung paano mo sila tinatrato, kung paano mo pinapatuloy ang mga bagay-bagay, mga tao sa buhay mo. Kung ang turing mo sa negosyo mo ay mas mahalaga kaysa sa pamilya mo. Kung ang turing mo sa barkada mo ay mas importante kaysa sa sarili mo. Kung ang turing mo sa sinasabi ng ibang tao ay mas mahalaga kaysa sa sarili mong bait, anong ginagawa mo? Kaya nga yung linya ng mga magulang na naiinis na, makaka-relate kayo dito. Kaka-computer mo yan, kaya ka nagkaganyan. Kaka-cellphone mo. Kaka-nood mo, kaya ka madrama. Ito yung isa. Kakasama mo sa kanila, kaya ka nagkaganyan. Pero tandaan natin, sa unang pagbasa, binalaan tayo ng Diyos. Hindi lang sa gagawin ng iba sa atin, kundi sa ginagawa natin sa iba, lalo na sa tinatawag nating the lost, the last, and the least. Paano mo tinuturing, paano mo tinatrato yung mga taong kitang-kita naman talaga, mas maliit sa'yo, mas mababa sa'yo, mas wala sa'yo. Ikaw itong meron kang pera, pero magandang ugali, wala ka. Sinong mas kawawa? Kaya anong sabi ng Panginoon? Kayong mga humahamak ng mamaliit, nananamantala, may gagawin ako para sa inyo. Kaya nga mga kapatid sa ating ebanghelyo, kung meron mang binago, tinuro, itinama si Kristo sa buhay at ugali ng tao nung siya ay nagkatawang tao, yan ay ang pagtrato natin sa mga kagaya ni Mateo, sa mga kagaya nating makasalanang tao. Ano ang sabi ng mga Pariseo? Nang makita si Kristo at ang mga alagad, kumakain kasama ng mga makasalanan.
Alam ho natin noong panahon ni Kristo, hindi lamang po ang mga totoong makasalanan, pati yung mga may sakit, lalo na yung mga ketongin. Alam natin ang kwento ng mga ketongin noon, na sila ay inihihiwalay, hindi lang sa pamilya, sa community, sa simbahan. Doon kayo. Bakit? Yung biru-biruan natin, kuminsan may katotohanan, doon ka, baka mahawa ako sa'yo. Doon ka. Ang tingin sa mga may sakit noon, hindi lang mahina ang katawan, makasalanan. Kaya ganyan tayo kuminsan. Kaya nga nagtaka yung mga tao, bakit sumasama yan sa makasalanan? Baka mahawa kayo. Baka maging katulad nila kayo. Naalala ho ninyo si Maria at Jose? Nung nagtagpo ang nagdadalang tao si Maria, medyo natakot si Jose. Nagtaka siya, nagduda siya. Bago siya pinaliwanagan ng anghel. Dahil baka madamay siya. Pag nalamang nagdadalang tao si Maria, nang hindi siya ang may gawa. Meron ho akong magandang nabasa kanina sa Facebook. Sa English muna. Sabi dun sa akin nabasa, I used to think our parents were too strict. But watching these kids today, I think our parents save our lives. Noon, akala ko napaka-stricto ng magulang ko. Pero habang tinitignan ko ang mga kabataan ngayon, mukhang iniligtas ako ng mga magulang ko. Baka magalit yung mga kabataan. Pero may katotohanan yon. Yung bili nila noon, napipiliin mo ang sasamahan mo, totoo pa rin yon. Pero sana, gawin natin yon, sundin natin yon, hindi sa makamundong dahilan at paraan, kundi sa makakristyanong dahilan. Sasamahan mo sila. Pipiliin mo ang sasamahan mo, hindi lang yung mga maimpluwensya, hindi lang yung mga sikat, hindi lang yung mga mayaman, hindi lang yung mga mapapakinabangan mo. Sasamahan mo sila, hindi dahil gusto mong maging katulad nila. Kahit mali, kahit masama, pero sasamahan mo sila dahil kailangan ka nila. Dahil hindi sila nakakapag-isip ng tama. Dahil hindi nila nakikita ang mali. Dahil wala na silang nakikitang pag-asa. Samahan mo sila, hindi para mahawa ka, kundi dahil naaawa ka. Samahan mo sila, hindi dahil makasalanan sila, kundi dahil kailangan kanila. Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, sa buwan na ito, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Hindi natin alam kung anong pwedeng dumating, kung anong pwedeng mawala. Pero sigurado, sa buwan na ito, may gagawin, may ibibigay ang Diyos. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan mo. God bless you. Amen.